Naganda-gandahan nga kami ng bebe ko dahil malalabas kami ng lungga. May mga kasama din kaming paepal pero Disney princess ang trato sa kanya. Mabuti pa yung mga tito niya, hindi siya pinapaiyak. Samantalang yung tita niyang magaling, binubusit na siya, hinahawahan pa ng kuto. Habang naglalaro nga kami ng ganda-gandahan, may sinasabi yung sugar daddy ko. Sa isa pa nga lang daw, masakit na yung ulo niya, naging dalawa pa. Kung hindi ba naman siya bugok, ba't niya ginamit yung ulo niya? Reklamo ka pa, ikaw rin naman ang may kagagawan. Hindi naman ako basta na lang nabangga ng rumaragas ang tiwala. Napansin ko nga yung kapatid ko na inuuto yung bebe ko. Napakabait na tito, akala mo totoo. Kaming mag-iina lang kasi dapat ang aalis, pero kabod na lang silang umepal. Ang lalakas pa naman sa konsumo, mga gutom na agad. Merienda lang muna yung binili namin dahil magsasamji kami mamaya. Shoot, amare, pagkalingon ko, wala na silang pakialam sa bebe ko. Ang pa-plastic nyo, mga pasneya kayo. Sinusuyo niya lang pala yung anak ko para magpabili ng burger, milk tea at fries. Dahil nga sumama yung kapatid ko, pinagbantay ko na lang siya. Akala nyo siguro, makakaligtas kayo sa pagbabantay. May bibilin kasi kami ni Sugar Daddy na mga kailangan sa bahay. Kaya naman iiwanan muna namin sila pero binigyan ko ng pang-shopping yung isa. Wala kasi siyang gagawin dito sa labas kaya bumili ka ako siya ng kausap niya. Naglakad-lakad nga lang kami para humanap ng tubo. Barado na kasi mare dahil madalang gamitin. Literal na tubo mare ha, baka iba yung nasa isip nyo. Alam kong balahura yung bibig ko pero seryosong usapan to. Magpapalit talaga kami ng gripo dahil sira na. Kagandahan naman sa sugar daddy ko, marami siyang alam. Nakakatipid kami dahil siya yung gumagawa ng mga nasisira sa bahay. Kaya naman kapag naghihiwalay kami, nagbabalikan din agad. Pinapaayos ko kasi yung sirang lababo pero ako yung tinrabaho. Nakabalik na nga kami at eto yung mga napamili ng isang kapatid ko. Dahil mabuti kayong tito, deserve nyo yan. Hindi kagaya nung kapatid kong babae na palaging nagpapaiyak ng pamangkin. Ang matindi pa nga doon, hinahawahan pa ng kuto. Siyempre, ipapamili ko rin tong kapatid ko dahil mabait ding tito. Tito nga ba talaga o baka naman tita? Medyo tagilid kasi tong kapatid ko kaya nalilito ko. Nalilito rin siya sa pamimili dahil ang hinahanap niya crop top. Magsusukat na nga siya para malaman yung size niya. Basta sukat lang ang usapan ha, hindi hahawahan ng putok. Baka kasi hindi mo bibilin pero naiwan na yung kapangyarihan mo. Maawa ka naman sa mga ilong ng kapwa mo. Yabang, parang di nagbabayad sa sales lady. Dati nagbayad siya sa sales lady. Sabi niya, gusto daw niya ng ano yung tsinelas na binili mo nun? Pumili siya ng sandugo, sabi niya sa sales lady, magkano po? Sabi 800, binabayaran na niya. Lahat naman yata tayo, may kwento nung first time sa SM. Shoot, amare, kung ako nga, tumatawad pa. Ibig ko na lang lamunin ng lupa nung sinabi nung kasama kong walang ganun. Wala naman daw akong kasalanan, bakit ako tumatawad? Bumili nga ako ng baonan ng bebe ko, tsaka kami dumiretso sa kainan. Pagkatapos ko silang pag-aasarin, bubusogin ko naman sila. O diba, lasinggero with a heart.